Let us pray. In the name of our Heavenly Father God, through our Lord and Savior Jesus Christ, God the Holy Spirit, our one God with three personalities, buhay nating Diyos. Buhay na Diyos, you have said in your word, if 2 or 3 are gathered together in your name, you are in the midst. We believe in you, Lord, even though we didn't see you. We have this faith and trust in you. Sinasamba po namin kayo, buhay namin Diyos. All glory, honor, and praises only belongs to you, our Heavenly Father God, our creators of heaven and the earth, our creator of heaven and the earth. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal. At Lord, tinataas ko po sa inyo ang another Sunday online Christian service with Last Supper dito po sa main party room ng Jesus Christian Ministry. Lord, sa inyo po ito. Ina-offer ko po ito sa inyo, mga gawain dito sa Jesus Christian Ministry. Kayo po ang aming speaker at gamitin niyo po ang aking bibig as a vessel of your word. Kayo po ang manguna sa lahat ng bagay sa mga buhay namin. Lord, kahit konti lang kami, even though we're only few, Lord, you are the greatest audience that we have right now. And we offer you, Father God, itong another Christian service, Lord, as I'm going to share your word, as this is our kingdom mission, the Great Commission. I claim that this is an online missionary work. Buhay naming Diyos. Kaya Lord, anoint me, use my lips as a vessel of your word, and you are our speaker. Lord, kayo po ang bahala na mag-touch ng mga puso, ng mga kapatiran, lalong-lalo na ang mga members ng Jesus Christian Ministry. Kayo po ang gigising sa kanilang mga kaluluwa. I rebuke all bandages of sins. I rebuke all laziness of all the members of Jesus Christian Ministry. I rebuke in the mighty name of Jesus and the blood of Jesus all Satan's schemes na gusto na sirain ng mga kaluluwa ng mga tao. Buhay naming Diyos, nataas ko po sa inyo. Kayo po ang mag-anoint sa akin, magbigay po sa akin ng karunungan at wisdom. Kayo po ang bahala sa mga kaluluwa ng lahat ng mga miyembro ng Jesus Christian Ministry Group. Lord, pati na rin po sa mga tao na nandito sa PR na ito na nag-o-offer ng kanilang mga oras, ng mga time nila, Lord God, para po makinig ng iyong salita. I-bless niyo po sila, Lord God, yung mga puso nila, yung mga kaisipan nila. Lord, pati na rin po ang lahat ng aming mga pamilya. At tinataas ko po, ilayo niyo po kami sa mga distraction ni Satan. I-bless niyo po ang aming mga wifi, mga data connection. Pinupurihan po namin kayo, buhay na Diyos. Inaalay ko po sa inyo ang another Sunday online Christian service with Last Supper. Kahit ako lang mag-isa, okay lang po. I believe in faith na buhay po ang Diyos na aking sinasamba at kayo po ang aming greatest audience. Kaya Lord, ni-offer ko po ito sa inyo. Kayo na po ang bahala kung sino po mga kaluluwa na gusto niyo po makarinig about sa title ng Do Not Worry. Huwag kang mamroblema sa buhay. No? Yung topic po namin ngayon, Lord God, is about do not worry. So, buhay naming Diyos, tinataas ko po sa inyo ang topic na ito. Do not worry, put your trust and faith in our true living God, buhay nating Diyos. At kukunin ko po, Father God, sa iyong biblical verse sa Matthew 6:25-34. All glory, honor, and praises only belongs to you, God the Father. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, and God the Spirit.
Hello po. Welcome po sa Jesus Christian Ministry. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po para makinig po sa salita ng Diyos. Kahit konti lang po ang tao, okay lang po yun. Kasi yung audience po natin is yung buhay nating Diyos. Jesus Christian Ministry believes in God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit are one God with three personalities. So buhay po yung Diyos natin, and we regularly, every Sundays, we have this online Christian service with Last Supper here in this main party room of Jesus Christian Ministry. So today, we are going to study the Word of God, all taken in the book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 34. And the topic is, do not worry, for your trust and faith in our true living God, yung buhay nating Diyos. Okay, so I'm going to paste everything. Saglit lang po, ha? So, sino po dito ang may mga problema sa buhay? Who among you here have problems in life? Who among you here are worried about life? Problems about bills, problems about clothes, problems about work, about relationship, about anything that makes you more stressful. Welcome, Harpsichord. This party room is offered to our true living God, so kindly just queue up any godly songs. So, hindi po pwede dito. We're not allowing people here to queue up worldly songs or songs for men, but only songs for God. Okay? So, we are currently having, thank you so much. Thank you for that cooperation. I'm going to discuss about Book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 34. Okay, so the topic is, do not worry. Put your trust and faith in our true living God, ang buhay nating Diyos. So allow me to read the word of God. Verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Verse 30, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So purihin po kayo, buhay naming Diyos. Maraming salamat po, God the Father in heaven, the creator of heavens and the earth. Thank you, our Lord and Savior, Jesus Christ, our Messiah, and your Holy Spirit, Lord. Use my lips, Father God, as a vessel of your word. You are our speaker for today's online Sunday Christian service with Last Supper. May you be glorified, Lord God, and we lifted up your name in the highest. Purihin po kayo, buhay naming Diyos, at maraming salamat po sa iyong salita, all taken here in the book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 34. So before anything else, who wrote this book, Matthew? We all knew that the Bible is composed of 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. And one of the books in the New Testament is the book of Matthew. Sino po bang sumulat nito? Of course, si Matthew, one of Jesus' 12 disciples, siya po ang sumulat nitong aklat na ito. Okay, and why was this book written? Matthew shows the Jews that Jesus is the Messiah promised in the Old Testament.
No? At para kanino naman tong aklat na ito? For whom was this book written? Matthew was written for the Jewish people. But we all knew that the salvation is for everyone now. It's no longer for the Jews, but we, Gentiles, were already included. So this book is written for everybody because salvation is for everybody. Okay? So what happens in this book? This book tells about Jesus' birth, his life as an adult, his teaching, death, and resurrection. Okay? And we knew that Jesus is the most important person in this book. So we have 4 Gospels. We have the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? But we will just focus here in the book of Matthew chapter 6 verses 25 to 34. So, alam po natin mga kapatid, no, that God said, do not worry. Okay? If we are going to study the book of Exodus chapter 20, the 10 commandments, I'm going to go first to the 10 commandments. The last commandment of God is, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his axe or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Okay? So yun yung last na commandment ni God, no? Nasabi, you shall not covet. So ibig sabihin ng covet, mga kapatid, ito yung root sin niya is yung nagdi-desire ka for something na hindi sa'yo. Okay? So ito yung nag-desire ka for something belongs to someone else. That is what we call covetousness. Okay? So hindi lang yan nag-cheapen our riches, no? But it will also cheapen us, no? Nadidegrade yung isang tao dahil sa materialistic siya. Yun yung mindset niya is pera, no? Masyado siyang nalulong, no? Sa slavery ng pera, no? Or yung tao na nagwo-worry siya, no? At na-anxious siya, no? Alam natin, no? Na anxiety is unnatural, no? Hindi yun natural. At saka hindi rin yun spiritual. Okay? So yung tao who pursues money thinks that riches will solve his problems. When in reality, mga kapatid, riches will create more problems. Material wealth gives a dangerous false sense of security, no? Nakakasira po ng buhay ng tao yun kung ikaw po ay ginudiyos mo na po yung pera. Okay? Material wealth gives a dangerous false sense of security, and that feeling ends in tragedy. No? Ito yung mga tao na mga greedy, no, matakaw, no? Sa sobrang pangarap nila about sa mga material things, no, yung iba nagnanakaw na, stealing, no? Andun yung iba nagsiselos din, no? There is jealousy, no? Yung iba nag-envy, no? Tapos ang masama pa dun, may mga ibang tao na it will lead them to murder, no? Sa sobrang sakim, sa sobrang pag-worry, no, na wala silang pera, no, wala silang mga kayamanan, naiinggit sila sa ibang tao, you know? Unnatural na po siya, unspiritual na po siya, mga kapatid. So yung mga tao po na iniisip yung money, no, nag-think about riches, no, kawawa po. Kasi andun yung naglilin na sila ng own understanding nila, hindi na sila naglilin dun sa power ni God, you know. Material wealth gives a dangerous false sense of security, mga kapatid. And it could be ending in tragedy, no. Inhalin tulad ni God dito yung buhay ng tao, no, na i-compare natin yung mga buhay natin sa mga birds, no, sa mga lilies, no, na dapat daw hindi tayo dapat mag-worry. Yet they have God's wealth in ways, no, that man cannot duplicate, no. All of nature dapat nakadepende yun sa Diyos, and God never fails, mga kapatid, no. Only mortal man depends on money, no, at saka yung money always fails. No? Kaya yung mga tao, no, pag walang pera, no, hinahanap yung pera. Tapos pag may pera naman, no, pag sumusobra na yung pera, andun yung hindi na nila good stewards of blessings, no? Andun na yung nagwawaldas na ng pera, andun yung nagsusugal na, umiinom, left and right ang babae, left and right ang lalaki, left and right na yung sexual morality, mga pagsasabong ng manok, mga gambol, no, mga vices.
no? Minsan, ginagamit ni Satan yung pera para mailayo tayo sa buhay ni Diyos, no? Sabi ni Jesus, hindi tayo dapat nagwo-worry kasi sinful po yun. We may dignify worry by calling it by some other name, concern, burden, or cross ng buhay ng tao, no? Pero ang resulta po yun, no? Ganun pa rin po, no? Instead of helping us live longer, no? Instead na isipin natin, no, kung ano yung tama in accordance to God's righteousness, yung anxiety po or yung too much worry, no, sa buhay, no, it will make our life shorter, no? Instead na mag-focus tayo kung anong maganda na meron tayo, anong blessings na meron tayo, no? Yung mga tao, masyado nilang ginugulo yung mga utak nila, no? Ang daming garbage sa utak, no? Panay worry, no, na alam mo yung hindi nagpi-pray, hindi binibigay kagad, no? Hindi binibigay kagad yung mga problema. Hindi isin-surrender kay God kung ano yung mga babayarin, no? Instead na mag-focus sa trust at sa pag-faith sa Diyos, nandun sa Bombay, tapos pag hindi pinautang, inaaway ang Bombay, kung hindi, dun sa kapitbahay, andun yung nagre-result sila ng sakit, no? Nagbibigay ng sakit sa kanilang mga kaisipan, nagbibigay ng sakit sa kanilang mga puso, no? Kung babasahin po natin yung Matthew 6 verse 27, sabi ni God dito, basahin po natin yung salita ng Diyos, no? Saglit lang po ha. Sabi po dito sa Matthew 6 verse 27, sabi dito, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Sa pag-worry ba natin sa buhay, nakapag-add ba yun ng buhay natin? Hindi, di ba? So, kung gusto natin na mag-live longer tayo, as much as possible, iwasan po natin yung mga pag-worry. Too much na pag-worry. But instead, ibigay po natin yan sa buhay nating Diyos. No? Welcome, Captain Joyce. We are currently having another Sunday online Christian service. And later po, mag-last supper po tayo. No? So, meron po tayong online Christian service always dito, every Sunday, Philippines time. No? 9 a.m. worship and then 10 a.m. Philippines time. Dito po sa Jesus Christian Ministry. Okay? So, sabi ko po, yung mga tao po, no, na masyadong nagwo-worry sa pera, no? Yung iba, greedy na, nag-steal ng yung iba, nagnanakaw, nagje-jealous yung iba dahil hindi sila nabiyayaan ng maraming mga kagamitan, maraming pera, no? Andun yung iba, nag-envy, at yung worst, yung iba, it will lead them to murder, no? Pero sabi ni God sa Matthew 6:27, no? Yung mga tao na sobrang nag-worry sa buhay at hindi binibigay kay God, no? Instead na mag-live longer sila, yung anxiety nila, it makes life shorter, no? Kung isipin po natin, no? Their Greek word translated take no thought, no? Literally means na to be drawn in different directions, no? Worry pulls us apart, mga kapatid, no? Until man interferes, everything in nature works together because all of nature trusts God. Alam niyo bang kahit na yung mga creation ni God, kahit yung bato, meron akong nabasa sa Bible din na kahit yung bato nagwo-worship sa Diyos. No? Yung tao, however, is pulled apart because he tries to live his own life. Andun yung naglilin siya ng own understanding niya. Hindi siya nakadepend, no, sa Diyos, kundi dun siya sa material wealth. Si God, sabi niya po dito sa book of Matthew chapter 6 na do not worry, verses 25 to 34, sabi niya po, God feeds the birds and clothes, no, the lilies, no? Pinapakain niya yung mga birds, tapos dinamitan niya yung mga lilies. Tayo mga tao, we have this little faith, no? This little faith that hinders God, no, from working as He would, no? Because of our little faith, no, because we are too much worrying and we're just leaning on our own understanding, it makes our life shorter. Instead of focusing on what is right, in accordance to God's righteousness, to make our life, to make our life live longer, no? Because of our little faith, no, it hinders God from working as He would, no?
He has great blessing for us, mga kapatid, if only we will yield to Him and live for the riches that last forever. No? Minsan, no, to worry about material things is to live like the heathen. If we put God's will and God's righteousness first in our lives, He will take care of everything else. Right? What a testimony it is to the world when a Christian dares to practice Matthew 6:33. Diba? Ano ba sabi ni God sa Matthew 6:33? Diba? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. What a tragedy, mga kapatid, it is when so many of us fail to practice it. No? Hindi natin na-practice yung Matthew 6:33, na seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, at bibigay ni God lahat, no? Na kung ano yung dapat sa atin. No? Andun yung nawawala natin yung joy. No? It loses the joy of life. No? Too much worrying about tomorrow does not help either tomorrow or today, mga kapatid. No? Kung ano man yun, no, pwedeng mag-rub yun sa mga, sa mga buhay natin, yung too much worrying, no? Andun yung, instead na mag-focus tayo sa paggawa ng tama, no, para tayong nirarab, para tayong, tawag nun, yung, nawawala yung pagiging epektibo natin, no? Kung ano yung goal natin, no? Dapat nakafocus tayo sa goal. Yung goal na sana, heavenly treasure, hindi yung earthly treasure yung focus natin. Okay? Someone has said that the average person is crucifying himself between two thieves. The regrets of yesterday and the worries about tomorrow. Tama lang po na we will plan for the future, mga kapatid. And even to save for the future. Yan po ang sabi ng 2 Corinthians 12 verses 14. Okay? Tsaka pati na rin po sa 1 Timothy 5:8. No? But it's a sin, mga kapatid, na nag-worry tayo about the future. And permit tomorrow to rob today of its blessings. No, meron pong 3 words sa Matthew 6:30. Kung babasahin po natin, sabi po dito sa Matthew 6:30, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you of little faith? No? Ang mga tao too much worrying, no? Andun yung nawala yung faith nila sa Diyos. Kaya sabi ko kanina, parang imbes na nandun yung blessing sana ni God, no? Parang nararab tayo. No? Parang nakukuha yung blessings. Kasi nga, nawalan tayo ng tiwala sa Diyos no? Naglililang tayo ng own understanding natin. No? So nawawala po yung joy. No? Worrying about tomorrow does not help either tomorrow or today, mga kapatid. No? If anything, it robs us for our effectiveness today, which means we will be even less effective tomorrow. Someone has said that the average person is crucifying himself between two thieves, the regrets of yesterday and the worries about tomorrow. No? Isa pong malaking kasalanan na mag-worry about the future, mga kapatid, and permit tomorrow to rob today of its blessings. Kasi bakit? Kung tayo po ay naglilin lang ng own understanding natin, nawala po yung faith natin sa buhay nating Diyos. No? So, meron po sinabi si God dito sa Matthew 6:30, faith. No? So, we have to trust God to meet our needs, mga kapatid. Binanggit din niya dito yung Father. Seek ye first the kingdom of God. No? So, God the Father. No? So, dapat alam natin, no, that God the Father, He cares for His children. No? At sabi, di ba, seek ye first, no? Sa Matthew 6:33, sabi, first. So, dapat unahin natin yung will ni God first, di ba? In our lives. So that He might be glorified. No? Kung meron po tayong faith kay God the Father, tapos iunahin po natin siya sa lahat ng bagay, God will meet our needs. Okay? There are lots of people that are hypocrites nowadays, no? And we know that hypocrisy and anxiety are sins. So if we are going to practice the true righteousness of the kingdom of God, we will avoid these sins and live for God's glory. No? So ulitin ko po for the latecomer, the biblical verse that we have today is about do not worry. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them.
And you're not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we wear? Or, or what shall we drink, rather? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, brothers and sisters of Christ, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen? So, mga kapatid, no, the life in Bible times, with regards to giving to the needy, the Jewish people, naniniwala po sila kay God, na God would bless people who gave money to the poor. But God was not pleased with those who gave only when they were sure other people would see them. Yung mga pokrito, yung napapakita lang, yung pakitang tao, These people, they cared more about what others thought of them than about God's blessing. So, if in case, na nagwo-worry ka, na, like for example, nagwo-worry ka sa sarili mo, Tapos, andun yung nagwo-worry ka din sa iba, Pero yung pagtulong mo sa iba, na nangangailangan, pakitang tao lang pala yung pagtulong mo, ayaw din ni God ng ganoon, So, dapat, if we're going to give to the needy, hindi yung tulad ng mga ipokrito or mga hypocrites, Kasi nga, tulad din ng pag-worry, yung hypocrisy is also a sin, At kailangan, we will practice, mga kapatid, on what is true righteousness of the kingdom, Dapat naka-avoid tayo sa mga sins na ganito, and we should live for God's glory, Meron pong sinabi si God dito po sa kanyang salita, nabanggit po dito, sa Word of God, binasa ko po kanina, meron pong God's perspective on life, tungkol sa buhay ng tao. Meron po siya sinasabi sa John 10:10. Sabi dito sa John 10:10, sa New King James Version, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, yung magnanakaw po, hindi po siya pumunta para hindi i-destroy or para hindi i-kill, yung ninanakawan niya, or hindi po siya pumunta para sa yung makabibigay ng biyaya or blessing sa kanyang kapwa, kundi siya yung kumukuha ng blessing, siya yung kumukuha ng mga gamit ng mga kapwa niya, Pero si God, ang pagpunta ni Jesus dito sa mundong ito is to give us eternal life, At saka gusto niya na yung buhay natin, it will be more abundant. So kung tayo po ay susunod sa kagustuhan ni God, kung maniniwala po tayo, by faith, na meron po tayong Diyos, na the greatest provider of all, wala pong hindi niya kayang ibigay sa atin, mga kapatid. Kailangan lang magtiwala lang tayo at ibigay natin sa Kanya yung trust natin at yung faith natin. Tulad din sinabi ni God sa Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. At sabi ng Psalms 139 verses 13-14, for you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will promise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. So alam ni God, ang lahat na meron tayo sa buhay natin. Kaya nga sabi dito sa biblical verse natin, na we should really trust, ang buhay nating Diyos. Kaya kapatid, do not worry. Put your trust and faith in our true living God. Buhay po yung Diyos natin, At tulad ng sinabi ni God dito sa Matthew 6:25-27, di ba? Therefore I say to you, do not worry about your life. Di ba? At ito po ang conclusion, mga kapatid, sa Proverbs 3:5-6. Sabi ni God, trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. No? We all know in the Old Testament times, no, na by laws pa po yung mga tao, no, nung Old Testament times. Pero ngayon, mga kapatid, hindi na po tayo by laws. No? We are now by faith. No? Because we are now in the New Testament. No? So kung babanggitin po natin yung about po dun sa Galatians 2:16, no? Sabi ni God, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. No? So, mga kapatid, isipin po natin, hindi na po tayo by laws ngayon, kundi by faith na tayo. No? Tsaka, alam niyo ba, sa Bible, no, si God, napoprovide siya ng guidance, no, on various aspects sa buhay natin, tulad ng pagkain, di ba? Dun sa Old Testament, dahil bylaws pa sila, particularly yung Leviticus at saka Deuteronomy, no? Si God, nagbibigay siya ng instruction, no, sa mga Israelita regarding ang ano yung kakainin, no? Meron siya mga guidelines, mga kapatid, about dietary laws, no? Natawag din yung kosher laws, no? Meron siyang nabanggit dun sa Leviticus 11, no? Sabi, clean and unclean animals, no? Kasi 'di ba may binanggit si God din dito about sa food. So kung pupunta tayo sa Leviticus 11, no, may mga nakalista doon ng mga animals na kino-consider na clean, no? Ito yung mga pwedeng kainin at meron ding mga unclean, no, na hindi dapat kainin. For example, yung mga animals like yung mga baka or yung mga sheep, no, mga considered clean po 'yan, mga kapatid. Okay? Pero yung mga animals like yung mga baboy, mga shellfish, no, mga unclean 'yan, no? Andyan yan sa Old Testament. Mababasa po natin yan sa Book of Leviticus 11. No? Tapos yung mga animals like yung mga baboy, mga shellfish, no? 'Di ba? Mga unclean 'yun, no? Sabi ni God, hindi natin kakainin yung mga 'yon. Okay? Meron ding binanggit yung Leviticus 11 yung about dun sa separation of meat and dairy, no? Yung mga Israelites po, no, in-instructan po sila, no, not to cook a young goat in its mother's milk. Andun naman po yan sa Exodus 23:19. No, which lead to the practice of keeping meat and dairy products separate, no, sa mga Jewish dietary customs. Meron ding binabanggit ang salita ng Diyos, no, yung about dun sa fasting, no? Yung fasting naman, mga kapatid, na may mention sa Bible, ito naman yung spiritual discipline for seeking God's guidance or repentance, na mababasa na naman natin yan sa Book of Matthew 6 verses 16 to 18. At meron ding nabanggit si God, no, about sa food, yung about sa Thanksgiving, no, na kailangan magpasalamat tayo sa Diyos, no, sa lahat na biyaya na meron tayo. Andun naman yan sa Matthew 6 verses 18, no? So kung basahin natin dito, Matthew 6 verse 18, no? Nandito po. Sabi po dito ng salita ng Diyos, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees that it's done in secret will reward you. So, yung pagpa-fast pala mga kapatid, kailangan hindi tayo ipokrito. Yung hindi dapat binabanggit yan sa tao. No, dapat it's between you and God lang. No? Dapat hindi mo ipakita sa mga tao na, oy, nagpa-fasting ako, you know, yung mga ganon. Dapat si God lang yung audience natin about it. No, na siya lang yung nakakita sa ano yung ginagawa natin, siya lang dapat nakakita, no? Dapat sikreto yung fasting. Hindi yan pinamamalita. Kasi maraming mga ano ngayon mga Kristiyano, no, pag nagpa-fasting, pinamamalita nila. Hindi tama 'yon, mali 'yon. Kasi nasa kasulatan 'yan sa Book of Matthew. No, so yun po ang ating topic for today, no? That you do not have to worry. No? Kailangan po na meron po tayong trust sa buhay nating Diyos. Kung dati po, no, binanggit ko kanina, 'di ba, yung mga Old Testament times, no, merong mga instructions si God about sa pagkain, no? Andun yung iniisip nila, nagwo-worry sila, ano ba yung tamang pagkain, ano yung clean, ano yung unclean, pero nasa New Testament na tayo ngayon eh. Hindi na tayo by laws, by faith na tayo, no? So hindi na natin dapat iniisip 'yan.
No? So, okay lang na kumain tayo ng baboy. Pero kung gusto mo talaga yung dietary practice talaga, yung healthy food, pwede natin sundin yung Leviticus 11 about it. No? Kung ano yung sinasabi ni God about it, kung ano yung clean at saka unclean na pagkain. So, purihin ng Diyos, no, sa kanyang salita. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa yung pagtuturo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa wisdom. At hindi po sayang, Father God, no, na ako po ay nag-share ng salita ngayon. Kahit may isa, or dalawa, or tatlo, or kung ilan lang. Nakaluluwa, okay lang po yun. Naniwala po ako, Father God, na kayo pong aking greatest audience. No? So, ulitin ko po, mga kapatid, no, yung covetousness po, no, it will cheapen us, no? Makakadegrade sa atin yan. Kung yung isang tao, masyadong worry or anxious, no, about yung mga material things, no? Kung material-minded ka, no, makapagbibigay yun sa'yo ng anxiety. No? Ito yung mga tao nga na greedy, no, na gusto matakaw sila sa mga gamit, naiinggit ka sila sa ibang tao. Kaya yung iba, nagnanakaw na tuloy. Yung iba naman, no, pumapatay, no? Yung iba naman, nagjejelos, no? Kaya wag tayong mag-worry. Bigay natin kay God yan. Isipin natin yung Matthew 6:33. Okay? At saka, yung sabi ni God, di ba, na seek ye first His kingdom. Right? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things shall be given unto you. No? At wag natin kalimutan yung faith, no? Nasabi ng Matthew 6:30, yung unahin si God the Father na mabasa naman natin sa Matthew 6:32. Di ba? At yung Matthew 6:33. Sabi first. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Okay? So, dapat po, we will trust God, no? At huwag tayo maging material wealth-minded, but instead, no? We will seek ye first, no? Yung mga heavenly treasure. Hindi yung mga earthly treasure. Kasi temporary lang yan eh. No? So, purihin ng Diyos, no, sa lahat ng kanyang katuruan. Maraming salamat po, Diyos Ama. Kayo po ang aming Diyos na mga kapangyarihan at nagtuturo sa amin sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, Father God. At tinataas ko po sa inyo ang Jesus Christian Ministry, Father God, ng mga kaluluwang natutulog, ng mga kaluluwang nangihina, ng mga kaluluwang walang pakialam sa kingdom of God. Individualize ang salvation. Kaya hindi ako ang nawalan, kundi sila. Andito ako, Lord, as an instrument para mag-share ng iyong salita. But they don't care. Hindi pa akong nawalan. Nakakalungkot, buhay na Diyos, na may mga taong ganito na masyadong attached sa worldly. Mga tao na walang pakialam sa Great Commission. Mga tao na walang pakialam sa mga gawain ng Diyos. Kaya Lord, tinataas ko po yung pangalan, tinasamba po kita. Sa'yo lamang po lahat ng papuri, buhay na Diyos. Sana Lord, i-bless niyo po itong Jesus Christian Ministry. I-bless niyo po ako, Father God. I-anoint niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Bigyan niyo po ako ng wisdom. At Lord, kayo po ang magpapatibay sa aking puso. At all the more, Lord, i-anoint niyo po ako, Lord, na all the more I will grow spiritually. At naway mga members din ng Jesus Christian Ministry, sana mag-grow din sila spiritually. It could be na hindi sila nagkaroon ng chance na makapunta sa Sunday online Christian service with Last Supper sa morning. Baka nandun sila sa mga physical churches. Kayo po nakakaalam nun, Lord. Kaya okay lang din yun kung nandun sila sa mga physical churches. Ang importante, sumasamba sila sa buhay na Diyos sa mga oras na ito. At naway, mamayang gabi, Father God, at 8:00 p.m., kayo po sana magpapadala ng maraming kaluluwa. Gigising po ako ng madaling araw, Lord God, para mag-share pa na yung salita. Kaya po ang magbibless sa akin, magtuturo sa akin. Kayo po ang aming speaker. Maraming salamat po, Diyos Ama. At i-bless niyo po ang lahat, mga nandito sa PR na ito, yung umaalis na rin po, at ang mga baguhan na pumupunta ngayon. Father God, kayo po nakakita sa bawat puso at mga isipan ng bawat isa. Kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan. Bahay ni Diyos, inaalay ko po sa inyo gawain ito every Sunday. At mamayang gabi din po sa Philippines time, 8:00 p.m.,
Nag-Bible study po kami, Bible sharing. Kayo po, Father God, ang manguna sa mga gawain ng Jesus Christian Ministry. I-bless nyo rin po, Father God, ang kaming na gawain din namin every Wednesday. Father God, early morning adoration, 5 o'clock a.m., worship time, 6 a.m., Word of God. And then, meron din pong pangalawang morning adoration sa Wednesday, 9 o'clock a.m., worship time, and 10 o'clock a.m., Word of God. At pati na rin po, Father God, i-bless niyo po ang international group. Naway yung mga nakausap ko na mga magiging preacher niyo po, Father God, ng mga Amerikana, na mga same in faith, sana magkaroon po sila ng time na magbigay po ng time para po sa gawain, para sa Jesus Christian Ministry International Group. Na hindi lang mga Filipino, Father God, ang sisharean ko din ng mga salita ng Diyos, kundi pati rin po ang ibang mga lahi. Lord, alam ko po na sa ibang mga tao, yung mga ganitong gawain ay walang saysay. Alam ko po, Father God, na sa ibang mga tao, itong mga ganitong gawain, lalo na nasa online, tingin po nila parang katatawa lang. Pero Lord, alam niyo po na seryoso po ako at alam niyo po na ginagawa ko po ito para po mag-glorify at may taas yung pangalan. Naway i-bless niyo po ang puso ko tsaka yung isipan ko, buhay na Diyos. Bigyan niyo po ako ng kalakasan, good health, Lord. At i-bless niyo po na sana gamitin niyo po ako para sa mga Jesus Christian Ministry members. Sa mga pamilya ko rin po, ng mga mahal ko sa buhay. I-bless niyo po ang lahat ng mga mahal ko sa buhay, Lord. At ang lahat ng mga mahal sa buhay ng mga taong nandito ngayon nakikinig. Mga pamilya ng mga tao nila, mga tao na nandito kanina, na umaalis na rin. I-bless niyo rin po, Father God, at ang lahat ng mga members ng Jesus Christian Ministry. Mga kapatiran sa ibang PR na kung nasaan man po sila, kung nag-worship din po sila, i-bless niyo rin po sila, Father God. Sa mga oras na ito, Father God, kayo pong aming Diyos na makapangyarihan. Alam niyo po ang lahat na ginagawa ng mga tao sa ang parti man ng mundo. Lord, proteksyonan niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Mga mahal namin, Lord, na may mga problema. May mga problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa mga anak, problema sa mga sakit. Lord, problema sa mga kaisipan, sa mga puso, buong katawan, at lalong-lalo na ang problema sa mga kaluluwa, Lord God. Kayo po nakakaalam. Ano po ang mga nangyari sa mga kaluluwa ng bawat isa? Patay ba ito or buhay? Ano mga puso namin, Lord? Kung tingin niyo po, may dapat na kumpunihin, turuan niyo po kami. Yung pagtuturo, Father God, na hindi yung galit po kayo, kundi yung pagtuturo po na pagmamahal niyo po sa amin, Father God. Hindi po namin iniisip na ang ibibigay niyo po sa amin ay distraction. Dahil kami po ay yung mga anak, kundi disiplina. Bahay na Diyos. Makapangyarihang Diyos, naglalang sa langit at lupa. Lord, i-bless niyo po ang mga pamilya namin. Alam niyo po kung ano po mga problema ng bawat isa. Mga kahinaan ng bawat isa. Huwag niyo pong hayaan na si Satan, Father God, sisira sa mga buhay namin. Huwag niyo pong hayaan, Father God. Nakukunin niyo ni Satan ang mga kaluluwa ng mga mahal namin sa buhay. But instead, Father God, sana isulat niyo po kami sa Book of Life. Wala pa akong pangarap, Father God, kundi may sulat kaming lahat sa Book of Life. At may dala niyo po kaming lahat sa langit, Father God. Hindi po namin alam kailan po kami mamatay sa mundong ito. Buhay na Diyos, tinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga taong may mga problema, problema sa pamilya, problema sa bawat puso at kaisipan, problema, Father God, sa mga kaluluwa, lalong-lalo na yung mga mahal namin sa buhay. Gamitin niyo po
Alam ko pong hindi pa ako karapat-dapat sa inyo, buhay na Diyos. All the more po, bigyan niyo po ako ng wisdom. Bigyan niyo po ako ng mga spiritual gifts. Alam ko pong kulang pa po lahat ng sakripisyo na gawa ko. Kulang pa po. Gabayan niyo po ako, Holy Spirit, para sa pamilya ko. Para sa mga mahal ko sa buhay. Gabayan niyo po ako, Lord. Turuan niyo po ang aking kaisipan, aking puso, ang aking pag-uugali. Na ako po ay karapat-dapat para maging instrumento po of your light and love of our darkness. Para sa mga kasama ko sa trabaho, na maraming mga baklat, mga tumboy, maraming mga bully sa pamilya ko na napuno na ng mga problema. Mga broken relationships. Pamilya na hindi naging Mary, kundi naging Martha. Mga pamilya na too much nag-worry sa mundo. Lord, makapangyarihan po kayo, Diyos. Ako po ay nag-pray sa buhay na Diyos na sinasabi ng Biblia. God the Father. Abba, Father. In the mighty name of Jesus. God, Holy Spirit. Gabayan niyo po ako at pamilya ko. Yung mga mahal ko pa sa buhay. Pati na rin po ang mga pamilya ng mga taong nandito sa PR nito. Alam niyo po ang bawat puso ng bawat isa at kaisipan. Ilid niyo po kami sa tamang daan. Isulat niyo po kami lahat sa Book of Life. Mga mahal namin sa buhay, Lord. Lord, nataas ko rin po sa inyo ang coming na Holy Week events, November 23 to February 2025. Itinanim niyo po sa aking puso since 2021. Bigyan niyo po ako ng wisdom, Lord. Bigyan niyo po ako ng tamang pagdesisyon kung sino ang dapat manalo. Bigyan niyo po ako ng tamang gabay kung anong dapat isulat. Mga guidelines, mga instructions. Bigyan niyo po ako ng good health din, Lord. Di alam ko maraming umaasa sa Holy Week events. Bigyan niyo po ako ng mahabang buhay. At pati ng pamilya ko po. Lalo na yung anak ko. Wala pong imposible, Father God, kung tunawin niyo po lahat ng bato ng kidneys niya. At i-heal niyo po ang kanyang liver. Nabuhay niyo nga sila sa Lazarus, di po ba, Jesus? Kaya wala pong imposible, Jesus. Kaya niyo po ang aking anak si Ralph Christian. Amen. Ang kanyang genetic kidney disease, Lord. Fatty liver niya. Nataas ko po yan sa inyo, buhay na Diyos. Bigyan niyo po siya ng mahabang buhay. 100 years of life if possible. With your guidance and blessings and leadership of your Holy Spirit. Yung love life niya po. Yung trabaho niya. Huwag niyo pong hayaan si Satan kukunin ang kaluluwa ng anak ko. Kukunin ang kaluluwa ng mga mahal ko sa buhay. Pati na rin po mga tao nandito. At yung mga pamilya po nila. Huwag niyo pong hayaan si Satan sisirain ang mga buhay namin, Lord God. Tinataas ko po yan sa inyo, buhay na Diyos. Kabayan niyo po kami lahat. Maraming salamat po, Diyos Ama.
salvation upon salvation, healing upon healing, restoration of broken relationships. Lord, turuan niyo po kami na hindi po mag-worry sa buhay. But instead, we will put our faith with action, and trust in you. At lalo niyo po kaming pagtibayin na maging matatag kami kung anumang pagsubok sa buhay. Gabayan niyo po kami, Holy Spirit of Jesus. Linisin niyo po ang aming mga puso at mga kaisipan. Mga mahal namin sa buhay, Lord. Proteksyonan niyo po silang lahat. Na hindi yun guguluhin ni Satan. Hindi sisirain ni Satan ang mga buhay ng mga mahal namin sa buhay. Sealed us with your Holy Spirit, Jesus. I rebuke all Satan's schemes into the blood, in the mighty name of Jesus. I rebuke all plans of Satan. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po, Diyos Ama. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. In good times and in bad times and in all trials, Lord. I know and believe in faith. I believe in faith you will turn everything into good. Alam ko po, hindi niyo pa kami pabayaan. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagsubok na inalalayan niyo po kami. Maraming salamat po, Diyos Ama. Sa mga answered prayers at sa mga prayers na hindi pa nangyari, Lord, let your will be done in everything and let our will be done. Thank you so much, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. All glory, honor, and praise all belongs to you, our Heavenly Father, God. In the mighty name of Jesus, our Lord, Savior, God, Spirit.